So nakita nyo naman po dyan sa ating title, Bato magre-resign na. Kasi sabi nga po niya, magre-resign daw po siya kung sangkot si Senator Villanueva, si Joel Villanueva. Joel is Lord ng DPWH projects. Magre-resign daw siya kapag napatunayang sangkot sa katiwalian ang ating senador from Bulacan. Kaya lang, tingin ko, ito nga si Senator Bato de la Rosa, parang nagkamali siya ng kanyang sinabi dahil nga po, mukhang sangkot talaga itong si Joel Villanueva sa korupsyon. Hindi po may tatanggi na itong si Senator Joel Villanueva ay ilang beses na pong naituro. Bryce Hernandez at ni District Engineer Henry Alcantara. At ngayon, kasama pati si Yusek Bernardo. Diba? Nadagdag lang si Chis Escudero, si Nancy Binay, at si Bong Revilla. So talagang meron po sila mga katarantaduhan na ginagawa. Kaya nga, ang sabi ko, mag-resign na si Bato. Diba? Kasi kahit na sabihin mong hindi pa ito napapatunayan, pero nagsalita si Bato na magre-resign siya, 3 taon na po ang nagte-testify na si Joel Villanueva, Saint Joel is Lord ng DPWH projects in Bulacan. Meron po talagang ginawang kickback. Ayan. So, eto, pakinggan po natin itong Senate hearing para po mas maintindihan natin. Okay, eto. Makonsider mo ba yung pera na yon na SOP yun? Sabi ko para sa Senator Villanueva, sabi ko po doon sa tao niya, pag sabi mo kay boss, ito'y tulong. Tulong, ano sinasabi ko po? Voluntaryo mong tulong. Opo, pero hindi niya po alam doon ko po kinuha doon sa... Hindi niya alam na galing sa flood control project yon. Yes po, Your Honor. So you have to be clear with that dahil... yes po. Yun lang. Yes, Mr. Chair, may po. Hindi ko po maalala yung binabanggit niya na narinig ko lang po nagkakaproblema kay Senator Joel Villanueva dun sa Baykam po kasi minsan na nakakausap lang namin siya at parang humingi po kami ng tulong sa kanya pagka po sa Baykam po kasi sa budget hearing po kasi ay medyo talagang si Senator Joel so kami po sabi ko sa kanya kung paano makatutulungan si Senator Joel. So hindi ko po maalala kung paano pong na sinasabi niya na nagbigay ng 600 million na pondo kasi yung pong pondo na yon parang siya naman po ang nag-implement. Siya rin po ang kausap kung kausap po niya si Senator Joel, hindi ko na po masundan yon, Mr. Chair. Nabanggit lang po niya yung problemang ganon, pero hindi po ako aware na gaano dun sa sinasabi niyang flood control. Kaya nga, gusto ko sabihin sa inyo, kung sabihin nyo involved si Senator Villanueva sa flood control, right here, right now, mag-resign ako sa pagkasenador. Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control, dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control, galit na galit siya dahil ang Bulacan nababahan ng flood control. Pero kung sabihin mo na naghumingi na flood control sa inyo, I'm sure, hindi yan nangyari. Mayor Rodon, sabi ko nga po, hindi po, ako po yung nagawa po. Pero kung sinabi mo sana na sa bata niya na itong pera na ito para kay Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, tulong ko sa kanya, galing ito sa flood control, sigurado ako hindi tatanggapin yun, magwawala yun. I agree, Your Honor. Kaya hindi ko po sinabi. Hindi ko didibisahan yung kasamahan ko, I just to be honest with you, alam ko yan, galit na galit siya sa flood control si Joel Villanueva. Ilang budget hearing niya dito, siyang pinakamaingay na nag-criticize sa flood control. Pero kung sinabi sana ninyo na yung tulong mo na binigay mo, galing sa flood control, baka sasakalin ka pa noon. I agree, Your Honor. Thank you. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Nako,
Pinakamaingay daw po sa flood control. Sa pa-hearing ng budget. Maingay kasi nga gustong-gusto nga makaepal at gustong mapagtakpan. Magmukhang galit sa flood control, pero yung pala galit na, uy, nasan na yung parte ko? Yung alam mo yung sinasabihan ni Bato, galit daw sa flood control, pero 'di ba, kung galit talaga yan sa flood control at ayaw niya ng mga pondo mula sa flood control, bakit magpapadeliver ng pera yan? Doon pa mismo sa simbahan nila, sa JIL, Jesus is Lord, sa Bunlo, Bukawi, Bulacan. Ewan ko kung Bunlo nga ba yun, sakop ba ng Bunlo yun? Kaya alam nyo po, yung kataga na yan ni Senator Bato, gawin niya na, mag-resign na siya. Kinasuhan na nga eh. Diba? Kinasuhan na, pina-freeze na ang mga asset. Ano pa ba ang dapat gawin? Ano pa ba ang dapat na patunayan? Di ba pina-freeze na ang asset ni Joel Villanueva, Jinggoy Estrada. O kasama na pati sila Cheese, si Nancy Binay, Bong Revilla. Ipapaano na yung mga asset niyan. Kaya bakit hindi pa mag-resign si Senator Bato? Saka kayo ba, maniniwala kayo na walang kinalaman niya si Joel Villanueva sa korupsyon? Tingin nyo ba isusubo niyang sila Henry Alcantara, Bryce Hernandez, Yusek Bernardo ang mga buhay nila? Para etong mga to hindi po, kumbaga, yung malagay sa panganib ang buhay nila at ng kanilang pamilya. Hindi naman yung katulad ni Orly Gutesa na script lang ni Marcoleta ang binabasa. Yang mga yan, nag-testify yan, walang binabasa na kahit isang affidavit. Sinasabi nila direkta kung ano ang kanilang mga naging partisipasyon. Buti sana kung ngayon lang na ngayon lang na involved si Joel Villanueva sa korupsyon. Noong pong panahon ng PDAP, siya po ay kongresista pa. PDAP scam ni Napoles. Nasangkot si Joel Villanueva dyan Alam niyo kung sino nagligtas sa kanya dyan? Para hindi po makulong at hindi matanggal sa pagka-kongresista. Alam niyo ba kung sino? Si Tito Sen. Si Tito Sen ang nagligtas dyan, Tito Soto. Para hindi po makulong yan si Joel Villanueva, ang patron saint ng mga DPWH project dyan po sa Bulacan. Kaya tingin ko nagsisisi na ngayon tong si Tito Sen. Bakit niligtas pa niya yan? Si Joel Villanueva. Nung panahon na nasali sa PDAP scam yan, talagang hanggang Korte Suprema, talagang with finality. Siya po ay pinapatanggal sa serbisyo at alam ko pinapakulong pa yan Kaya lang, hinarang yan ni Tito Sen. Kasi nga, baka si Tito Sen naniniwala na, kumbaga, dapat na etong si Joel Villanueva ay maproteksyonan kasi nadamay lang. Kasi na kumbaga na-impluwensyahan lang. 'Di ba? At ang talagang may kasalanan si Janet Lim Napoles. Pero kita nyo, ngayon yung mga involved po dito sa flood control program. Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva. Lahat yung tatlong yan, Napoles yan. Na-involve sa Napoles yan. Kaya nga po, buti sana kung walang mga walang mga history na sila po ay nasangkot sa korupsyon, sa pangungurakot. Di ba, na-involve nga So, hindi na rin po malabo ngayon na yung mga yan, hindi talaga
o wala talagang kinalaman sa flood control program, anomaly, scam, ghost project, tongpats, kickback, kupit. Imagine niyo po galit na galit daw si Joel Villanueva sa flood control project dahil daw binabaha ang Bulacan. Anak ng teteng, umamin nga si Bryce Hernandez na lahat ng proyekto sa Bulacan, lahat ng infrastructure, substandard, hindi nami-meet yung quality standard ng mga buildings, tulay, kalsada, river wall, dahil sa panghihingi ng kickback ng St. Joel is Lord of flood control projects in Bulacan, patron saint ng mga kurakot. Kaya nako napakasagwa. 'Di ba? Na pinagtatanggol yan ni Bato. Siyempre, pagtatanggol niya, kaalyado niya yan. Kaibigan nila yan. Malakas sila diyan sa kumbaga nila yan sa sa Senado, tropa pips nila yan 'Di ba? Kaya gano'n na lang ang kagustuhan nitong si Joel Villanueva na ipagtanggol itong kagustuhan ni Bato na ipagtanggol si Joel Villanueva. Pero alam natin na sablay na si Joel Villanueva. Kaya nga naglabas na yan ng statement. Sabi niya? Kakasuhan ko na lang po yan. Tama na ang mga ganto ganire, cheche tama na. Pero ang totoo, ayaw niya nang umaten ng mga Senate Blue Ribbon Committee hearing dahil mahalukay ang mga kanyang kunoy galit sa flood control projects pero galit pala sa flood control funds. Galit siguro kapag hindi agad nadadala. No, galit siguro kapag nasa na ba? Delay na naman yung bigay niyo sa akin, nasan yung advance? Diba? Kaya alam niyo po, Senator Bato, kung ako sa inyo, kung meron pa po kayong delikadesa at meron kayong isang salita, mag-resign na kayo. Mag-resign na kayo. Kasi kinasuhan kinasuhan na, pinapris na yung mga asset. Dapat nga dyan, i-search warrant yung mga bahay kasi baka doon sa bahay nakalagay yung mali-maletang pera na dinideliver. Di ba? Kaya nako, pasensya na po kayo, Senator Bato, tingin ko, magmumukha kayong walang isang salita dyan sa inyong pagsasalita. Kasi nga po, si Joel Villanueva, sigurado ko na meron po itong kinalaman sa korupsyon. At hindi naman po yan na makakasuhan sa DOJ kung wala po talagang kinalaman yan. Meron yan. Hindi lang na uungkat pa ng mas malalim. 'Di ba? Merong merong mga ebidensya si Bryce Hernandez, si Henry Alcantara may mga ebidensya din. 'Di ba? Kaya si Joel Villanueva hindi po safe. Masasabi natin hindi siya safe. Talaga nga siya po ay posible na excuse me po, talagang matanggal sa sa pagiging senador kasama ang kanyang kaalyado na si Bato de la Rosa kasi masyado sila nagpapaniwala kay Bato 'Di ba? Okay, nasa na itong Okay, ito. So yung susunod po nating pag-uusapan